Ang gutom na agila at ang salagubang gutom na ang agila kaya naghahanap siya ng hayop na gagawing pananghalian. Mula sa kaytesaan ay napansin niya ang isang kunhong masayang naglalakad sa kagubatan. Nang tumingala ang kuneho ay alam niyang sasakmalin siya ng hari ng mga ibon. Upang makaiwas sa kapahamakan ay nagtatakbo ito upang magtago. Napansin ng salagubang ang paghabol ng agila sa kuneho. Nang magkatama ng paningin ang kuneho at salagubang ay humingi ng tulong ang hinahabol. Salagubang, tulungan mo ako, tiyak na aabutan at gagawin akong pananghalian ni Haring Agila. Mabilis tumakbo ang kuneho pero mabilis ding lumipad at humabol ang agila. Awang-awa ang salagubang sa di parehas na laki ng humahabol sa hinahabol. Hoy, agila! Mahiya ka sa sarili mo, hari ka pa man din ng ibang kalahi mo pero isang maliit na kuneho ang hinahabol mo. Hindi pinakinggan ng gutom na agila ang sigaw ng salagubang. Ang alam niya ay kumikilam ang kanyang sikmura at masarap na gawing pananghalian ang kunhong may matabang tiyan. Umaatikabong habulan ang naganap pero kahit bilisan ng kuneho ang pagtakbo at pagtalon ay naabutan din siya ng agile ang gutom na gutom. Kawawang kuneho, buntong hininga ng salagubang ng mat-anawan ang nagsisisigaw na kaibigan ay gawing masaganang pananghalian ng agile ang walang awa kan inuman. Naisip ng salagubang na panagutin sa kasalanan ang agile ang hindi makatarungan. Magmula ng gawing pananghalian ang kaibigan ay lagi na niyang sinusundan-sundan ang agila. Nalaman niyang sa ituktok ng bundok nangingitlog ang agila. Sumunod siya dito. Habang wala pa ang agila ay nilipad ng salagubang ang pugad ng hari ng mga ibon. Isa-isa niyang itinulak ang mga itlog mula sa pugad. Basag ang mga ito nang malaglag sa lupa. Galit na galit ang agila na nagsumbong kay Jupiter. Kamahalan, binabasag po ni salagubang ang mga itlog na nasa pugad ko. Tulungan po ninyo ako. Upang hindi na maulit na mabasag ang mga itlog, pumayag si Jupiter na sa kandanga niya mamugad ang agila. Ito nga ang ginawa ng agila. Nagsilbing pugad ang kandanga ni Jupiter. Nang malaman ito ni salagubang ay nakaisip siya ng paraan upang maipagpatuloy ang paghihiganti. Nang nakatulog si Jupiter ay binagsakan niya ng dakot-dakot na lupa ang kandanga ng kamahalan. Nang magising si Jupiter at pagpagin ang lupa ay sumama ang mga itlog na nanggabasag sa lupa. Magmula noon, lagi nang naghahanap ang mga agila kung saan nila maitatago ang mga pugad na pinangingitlugan nila. Sinasabing patuloy na ipinaghihiganti ng salagubang ang kunhong matalik na kaibigan.